Isa ito sa pinakamalaking isdang nahuli namin nung nag-fishing kami sa camping at nalinis at nakaliskisan na nga ito ni Afam kaya kunting linis na nga lang yung gagawin ko ngayon. Tamang-tama nga lang yung laki nito sa maximum size ng isda na pwedeng hulihin dahil kung mas lalaki pa nga siya ay kailangan namin itong ibalik sa dagat. Dahil dito sa Australia kapag nag-uwi ka ng isda na hindi pasok sa standard size ay talagang mumultahan ka nga kapag nahuli ka. Kaya naman nga kapag nakahuli kami ng isda ay sinusukat muna namin para talagang sigurado na hindi kami mamultahan dahil napakamahal. Anyway, simpleng luto nga lang naman yung gagawin ko dito sa isda dahil ipipirito ko nga lang ito para sa aking dinner tonight. Gustong gusto kong pinipirito ang isda na to dahil nakakahawig nga nito yung lasa ng tilapia natin dyan sa Pilipinas. At para kumasya itong aking isda dito sa aking kawali ay tinanggalan ko nga ito ng buntot dahil ito na nga yung pinakamalaking kawali ko dito sa aking kusina. Actually, deep fried nga sana yung pagkaluto na gagawin ko dito pero kinulang nga ako sa mantika kaya i-glaze ko na lang ito habang pinipirito. Ang laki nga ng isda na to kaya sigurado ako na hindi ko nga mauubos ito for tonight dinner dahil hindi naman nga ito kakainin ng mga bata. Pero okay lang yan dahil paborito ko nga naman yung isda lalong-lalo na nga kung ganito yung pagkaluto. Ulo talaga yung gusto ko dyan. Char. Syempre hindi pwedeng mawala itong aking sausawan kaya gumawa na nga ako dito gamit lamang ang maraming sibuyas, maraming kamatis, maraming sili dahil gusto ko nga ng maanghang. Nagdagdag ako dito ng toyo at suka at para mas mabalance nga yung alat at asim nitong aking sausawan ay naglagay ako dyan ng kunting asukal. Para sa akin ito yung pinaka the best na sausawan para sa piniritong isda kaya ito nga yung pinakaunang naisip kong gawin. Anyways, dahil ayaw nga ng mga bata na kumain nitong aking isda kaya kakailanganin ko nga silang lutuan ng kanilang dinner. Kaya naman naisipan ko na ipagluto nga sila nitong creamy chicken pasta dahil meron nga akong chicken at mushroom dito sa aming ref. Konti nga lang yung mga ingredients na kakailanganin ko sa recipe na to at napakadali nga lang nitong lutuin. Igigisa ko lang itong bawang at sibuyas at para mas masarap nga itong aking dish na lulutuin ay maglalagay na ako dito ng asin at paminta habang nagigisa pa lang. At sinunod ko na nga ring igisa dito ang chicken breast gamit ang high heat dahil madali ang luto nga lang yung gagawin ko dito. Dahil mabilis nagda-dry itong chicken breast sa matagalang pagluluto kaya agad ko na nga ring dinagdag at ginisa dito ang aking mushroom. At sa aking mga pampalasa ay maglalagay lang ako dito ng asin, paprika, paminta, thyme, oregano at paghalo-haluin ko lang ito ng mabuti hanggang sa ma-well combined. After 5 minutes na paggisa ko dito ay maglalagay na ako dito ng cream at para mas malapot nga itong aking sauce ay maglalagay ako dito ng cornstarch na tinunaw ko lang sa tubig. Hinayaan ko lang itong kumulo ng mga 2 minutes at tinikman ko na itong aking sauce kung okay na ba pero hindi pa nga ako satisfied sa lasa neto kaya nagdagdag ako dito ng asin. At nang masatisfied na nga ako sa lasa at lapot nitong aking sauce ay agad na nga rin akong nagluto nitong pasta para makakain na nga yung mga bata. Kaya naman pagkaluto nga nitong aking pasta after 12 minutes ay agad ko na nga itong hinalo dito sa aking sauce. Pinaghalo ko lang ito ng mabuti hanggang sa talagang ma-absorb na ng pasta itong sauce at hinayaan ko lang kumulo ng mga another 30 seconds. At luto na ang aking creamy chicken pasta at para mas masarap nga ito ay magagarnish ako dito ng cheese dahil paborito nga ito ng mga bata. Anyways, pagkatapos kong magluto dito sa aking kusina ay tinawag ko na nga rin itong aking mga anak dahil gusto na nga rin nilang kumain. And guys, that's all my cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!